Elvis Presley muling nabuhay sa katauhan ni Jerome Ebardome. Sa isang industriyang puno ng mabilis na kasikatan at panandali ang viral moments, namukod tangi si Jerome Ebardome dahil sa kanyang lalim bilang performer at sa kanyang kakayahang dalhin, hindi lamang ang tunog kundi pati ang kaluluwa ng musika ni Elvis Presley. Ang kanyang pag-usbong sa segment na The Clones ay hindi basta bunga ng pagkakataon, kundi resulta ng mahabang panahon ng pag-aaral, pakikinig, at pag-unawa sa isang musikang mas malalim pa sa tono at boses. Sa unang paglitaw ni Jerome sa entablado ng The Clones, agad na napansin ang kakaibang kalidad ng kanyang tinig. Hindi ito basta kapareho ng boses ni Elvis, kundi may dalang bigat ng emosyon na bihirang marinig sa mga karaniwang impersonation. Ang bawat linya na kanyang inaawit ay may kontrol, may lambing, at may lakas na tila hinugot mula sa mismong panahon kung kailan namamayagpag ang King of Rock and Roll. Sa puntong iyon, nagsimulang mapagtanto ng maraming manonood na ang kanilang nasasaksihan ay hindi lamang paggaya, kundi isang sining na may malinaw na layunin at direksyon. Habang patuloy na umuusad ang kanyang mga performances, mas naging malinaw kung paano binuon ni Jerome ang kanyang interpretasyon kay Elvis. Hindi siya umasa lamang sa natural na kahawig ng boses. Sa halip, masusimpi pinag-aralan ang phrasing, ang paghinga, ang vibrato, at maging ang mga sandaling katahimikan sa pagitan ng mga nota. Ang mga detalyeng ito ang nagbigay buhay sa kanyang mga pagtatanghal. Sa bawat kanta, mararamdaman ng manonood ang paggalang niya sa orihinal na obra kasabay ng pagnanais na ihatid ito ng tapat at may dignidad. Isang mahalagang aspeto sa pagbuo ng kanyang identidad bilang ka-voice ni Elvis ay ang kanyang disiplina. Ang gagyan at mga klaseng performance ay nangangailangan ng matinding kontrol sa boses at katawan. Hindi lahat ng mga awit ay kayang panatilihin ang kalidad ng tono sa bawat pagtatanghal, lalo na kung ang hinahawakan ay isang boses na kilala sa buong mundo. Ngunit sa kaso ni Jerome, ang consistency ang naging isa sa kanyang pinakamalakas na sandata. Mapalive man o recorded, dala niya ang parehong antes ng kalidad at emotion, dahilan upang lalo siyang pagkatiwalaan ng audience. Kasabay ng kanyang pag-ingat sa The Clones ay ang unti-unting paglawak ng kanyang presensya sa social media. Maraming videos ng kanyang performances ang kumalat online, na may kasamang reaksyon ng mga taong napapatigil, napapatingin, at minsan ay napapaluha. Sa mga komentong makikita, paulit-ulit na binabanggit ng mga manonood na parabang muling nabuhay si Elvis sa katauhan ni Jerome Ebardome. Ang ganitong reaksyon ay hindi madaling makuha at hindi rin basta-basta ibinibigay ng publiko. Ito ay patunay ng lalim ng koneksyon na kanyang nabubuo sa bawat awit. Sa kabila ng lumalaking kasikatan, nanatiling maingat si Jerome sa kanyang imahe bilang performer, hindi niya ginawang caricature ang character ni Elvis. Sa halip, pinili niyang ipakita ang mas pino at mas respetadong version ng tribute. Ang nasa niya naggalaw sa entablado dos cursos kontrolado, ang kanyang expression ay natural at ang kanyang presensya ay hindi pilit. Ito ang nagbigay sa kanya ng kredibilidad bilang isang artist na may malasakit sa sining, hindi lamang sa atensyon ng publiko. Ang papel ng The Clones sa kanyang paglalakbay ay hindi rin maaaring balewalain. Sa loob ng segment na ito, nabigyan si Jerome ng platapormang maipakita ang kanyang kakayahan sa mas malawak na audience. Ang format ng The Clones ay nagbigay daan upang hindi lamang maikumpara ang mga kalahok sa mga original artists, kundi upang maipakita rin ang kanilang sariling personalidad at dedikasyon sa musika. Sa ganitong konteksto, mas lalong namukod tangi si Jerome dahil sa kanyang kakayahang panatilihin ang balanse sa pagitan ng tribute at pagiging isang ganap na performer. Habang tumatagal, unti-unting nagbabago ang tingin ng publiko kay Jerome Ebardome. Mula sa pagiging ka-voice ni Elvis, siya ay kinikilala na bilang isang music artist na may sariling identidad. Oo, dala pa rin niya ang tunog at alaala ng isang alamat, ngunit ang paraan ng kanyang pagdadala nito ay may tatak ng pagka-Filipino, may puso, at may sariling emotional na lalim. Ang kanyang mga performances ay nagiging tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan.
Pinagbubuklod ang mga henerasyong lumaki kay Elvis at ang mga kabataang ngayon pa lamang ito na tutuklasan. Ang kanyang mga interpretation ay mas naging kontrolado, mas pinumpakinggan, at mas puno ng emosyonal na lalim. Hindi na lamang niya inuulit ang mga tunog na minsang narinig ng mundo, kundi binibigyan niya ito ng bagong buhay sa pamamagitan ng sariling pagdama at karanasan. Sa bawat pag-awit, makikita ang balanse sa pagitan ng technical na kahusayan at taus-pusong pagpapahayag, isang kombinasyong bihirang matagpuan sa mga tribute performances. Habang patuloy siyang humaharap sa mas malalaking entablado at mas masusing panonood ng publiko, naging mas disiplinado si Jerome sa pangangalaga ng kanyang boses. Ang pagganap bilang Elvis ay hindi biro sapagat nangangailangan ito ng lakas, tibay at konsistensya. Sa likod ng mga makikinang na ilaw at palakpakan, naroon ang tahimik na sakripisyo, ang maingat na pagpili ng mga kantang aangkop sa kanyang vocal range at ang patuloy na paghasa sa kanyang teknik upang mapanatili ang kalidad ng bawat pagtatanghal. Kasabay nito, mas naging mapanuri rin ang publiko sa kanyang ginagawa. May pangas na gahambing, may pangas na critical sa DSA stage where sinaghahanap ng kaibahan. Sa halip na panghinaan ng loob, ginamit ni Jerome ang mga ito bilang hamon upang lalo pang pagbutihin ang kanyang sining. Ang nangganitong pagharap sa pressure ay patunay ng kanyang profesionalismo at ng kanyang seryosong pananaw sa musika bilang isang pangmatagalang landas, hindi lamang isang pansamantalang papel sa telebisyon. Unti-unti ring napansin ang mga manonood na may mga sandali sa kanyang performances kung saan ramdam ang personal na interpretation ni Jerome. May mga linya ng kanta na mas pinapahaba niya ang emotion. May mga nota na binibigyang diin hindi para magpakitang gilas, kundi upang mas lalong maipadama ang mensahe ng awit. Sa ganitong paraan, nagiging mas buhay ang musika at mas nagiging makabuluhan ang karanasan ng audience. Ang mga kantang dati ay naririnig lamang sa lumang plaka o recordings ay muling nagkakaroon ng saysay sa kasalukuyang panahon. Ang impluwensya ni Jerome Everdome ay hindi rin nananatili lamang sa mga tagahangan ni Elvis. Marami sa mga kabataang manonood ang unang beses pa lamang nakarinig ng mga awitin ng King of Rock and Roll dahil sa kanyang mga pagtatanghal. Sa ganitong konteksto, nagiging tulay si Jerome sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, ipinapakilala ang isang alamat sa bagong henerasyon nang hindi binabawasan ang dignidad at kahalagahan nito. Habang lumalalim ang kanyang karera, mas nagiging malinaw na ang kanyang contribution ay higit pa sa pagiging ka-voice. Siya ay nagiging bahagi ng patuloy na pag-ikot ng musika kung saan ang mga klasikong awitin ay muling nabibigyang buhay sa pamamagitan ng mga artistang may tunay na malasakit at paggalang sa pinagmulan. Ang kanyang presensya sa entablado ay nagiging paalala na ang musika ay hindi naluluma basta't ito ay inihehatid ng tapat at may puso. Sa puntong ito, ang kwento ni Jerome Everdome ay nagiging simbolo ng kung paano ang isang Pilipinong artist ay kayang magdala ng pandaigdigang pamana ng may dignidad at kalidad. Hindi niya inangkin ang alamat, ngunit inalagaan niya ito. Hindi niya pinalitan ng orihinal, ngunit binigyan niya ito ng bagong tinig sa makabagong panahon. Sa bawat pagtatanghal, mas lalong tumitibay ang paniniwala ng publiko na ang kanyang ginagawa ay isang anyo ng sining na nararapat kilalanin at pahalagahan. At habang patuloy ang kanyang paglalakbay, malinaw na ang pagbuhay ni Jerome Everdome sa alamat ni Elvis Presley ay hindi isang tapos na kwento kundi isang patuloy na proseso. Isang proseso ng pagkatuto, paggalang, at pagbabahagi ng musika na patuloy na tatagos sa puso ng mga manonood ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Kung paano binuhay ni Jerome Everdome ang alamat ni Elvis Presley ay isang kwento ng disiplina, respeto sa musika at tahimik ngunit matatag na paglalakbay ng isang Pilipinong mga awit na nagawang buhayin ang diwa ng isang pandaigdigang alamat.